NAIA, hindi lamang isang paliparan, kung hindi nagsilbing pintuan natin sa buong mundo. Dito nagsisimula ang ating pakikipag-ugnayan sa iba't ibang bansa. Dito rin nagsisimula ang paglipad, pagbiyahe ng bawat Pilipino at pagdalaw ng bawat banyaga. Halatang may edad na at hindi na angkop sa mga pangangailangan ng milyong-milyong mga bumabiyahe, naglalakbay, papasok at palabas ng Pilipinas. Ngunit may bagong pag-asa. Ang bagong pag-asa sa kamay ng pribadong sektor. Alam nyo naman na dati ng sikat ang NAIA, maski na yung Manila International Airport, mahaba ang kasaysayan ng paliparan sa Pilipinas. Kanya, samahan nyo ko, magbalik tanaw tayo. Taong 1937, bago mag-World War II, ang sikat na park na Ayala Triangle ay bahagi na ng 42 hektaryang Nilsson Field, ang tanyag na International Airport ng Pilipinas. Alam ba ninyo na itong Ayala Avenue at itong Paseo de Rojas, ito ang bumabakod sa original runway ng Nilsson Airport o Airfield. At dito rin nag-umpisa ang paglipad ng Philippine Airlines noong 1941. Matagal nang wala ang lumang airport din eh. Ngunit may natira pa ring gusali bilang paalaala sa nakaraan. Teka nga pala, meron pang mas maliit na airfield na nauna dito sa Nilsson Airfield. Yun yung Grace Park Airfield sa Caloocan. Hindi nyo alam yun, ano? 1935 ito nagsimula ng operasyon at kilala rin sa pangalang Manila North Airfield nung parte pa ito ng Rizal Province. Dito nagsimula ang domestic flights ng Philippine Aerial Taxi Company na sa mga susunod na taon ay nabili ng mga negosyanteng Pinoy at naging Philippine Airlines. Di tulad ng Nilsson Field, wala nang naiwang bakas ang paliparang ito, nawasak ng digmaan at tuluyan ng nabura ng sumibol na lungsod ng Caloocan. Hilera ng mga bahay sa 8th Street, Caloocan ang dating runway nito. Ang dating airport, isa ng kolehiyo. Nagsarang tuluyan ang Nilsson Airfield. Ito ay nalipat na sa Nichols Airfield, kung saan ating nakikita at nakikilala ang tinatawag na NAIA. Kasama natin ang isang dalubhasa sa kasaysayan, lalo na pag ang pag-uusapan nyo ay train. Sir Chongson, pakibigyan mo nga kami ng lesson na aralin tungkol dyan sa bagay na yan. Yung tren na dumadaan dito sa NAIA, ang tawag dito ay Cavite Line. Magsisimula yan sa Paco, kaya mapapansin nyo sa Paco, biglang liko ang release ng tren doon. Tatawid yan ng highway, papuntang Singalong. Tapos diretso lang siya papuntang Pasay na ang tinatawag natin ngayon, Tramo Street. Pagkatapos noon, tatawid yun ng EDSA papuntang Maricaban, tapos papuntang Pildera. Etong mga kabahayan sa NAIA Terminal 1, kaliwat kanan. Doon sa gitna ng kabahayan na yun, nandun ang dating istasyon ng tren. 1948 nang buksan ang commercial na paliparan dito.
ang dating basing militar ng Amerikano naging paliparang pangdaigdig ng Pilipinas. Ang orihinal nitong runway 1331 ginagamit pa rin ngayon bilang secondary airstrip. Katabi nito ang pinakamatandang gusali sa buong complex, ang Manila Domestic Passenger Terminal o Terminal 4. Ngayong taon, 71 years old na ang International Runway 0624 na ginawa noong 1954. Ang control tower nito, senior citizen na rin. Tumanda na rin ang Terminal 1 na tanyag at makabago noong unang buksan noong 1981. Kasama natin, veterano pa rin, pero ito, veteranong journalist, si Ginoong Otto Osorio. Kuya Otto, matanong ko lang, no? Anong year ka ba unang tumungtong dito sa teritoryong ito? 1978, inassign ako rito ng Department of Public Information, Malacanang. Yung unang araw ko rito, napansin ko yung NIA, yung passenger terminal. Ano lang, arrival lang eh, walang departures eh. Pagka-separate ang arrival sa yung departure terminal. Kumbaga, pag lumanding yung aeroplano, isasakay ka sa bus. Andun yung departure area. Andun yung mga check-in counters, immigration counters, no? pre-departure. Pero konti lang naman kasi noon. Hindi pa. Wala pang yung wide-bodied aircraft wala pa eh. Sa paglago ng ekonomiya at dalas ng biyahe ng mga OFW, dayuhang turista at mga business travelers, pinalawak ang airport. Binuksan ang Terminal 2 Centennial Airport at sinundan ito ng Terminal 3 na ngayoy kilala bilang International Gateway ng bansa. Pero sadyang mabilis ang pagdami ng pasahero taon-taon. Ang airport ay idinisenyo para sa 35 milyong pasahero kada taon. Ngunit, nagsiserbisyo ito ngayon sa mahigit 50 milyong katao. Kaya't di katakatakang magpatong-patong ang problema sa maintenance, seguridad at limitadong espasyo at pondo para ayusin ito. Ayon sa New NAIA Infra Corporation, gagawing mas moderno, maluwag at komportable ang paliparan. Dadami ang aircraft arrivals at departure. Magmula sa 42 arrivals and departures kada oras, magiging 48 arrivals and departures kada oras. Mas dadami ang mga Pilipinong makakabiyahe sa himpapawid at mas maraming eroplano ang pwedeng magserbisyo sa ating lahat. 170 billion pesos ang gagastusin ng NNIC sa pagpapaluwag, pagpapaganda at pagpalaki ng terminals na ito, yung buong airport. 82% ng lahat ng kita ng paliparan ay pupunta sa gobyerno. Ito naman ay gagamitin ng gobyerno sa pagpapalaki, pagpapaganda ng iba pang paliparan sa buong Pilipinas. It's an exciting time because we are about to make history. We can begin the work of modernizing our airport and giving Filipino people the world-class facility they deserve. We know this is a big responsibility and there will be challenges, but we are committed to delivering on our promise. We are committed to working closely with all stakeholders to ensure NAIA's success for the country, for our people, and for the generation to come. Mahaba-haba pa ang lalakbayin natin tungo sa pagbabago at improvement nitong pasilidad na ito. Pero maganda ang pangako. Marami ang aasahang pagbabago. Maraming salamat po at kita-kits tayo kung saan si Miguel.